Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories, ang tahanan ng mga kwentong kilabot, kababalaghan at kasindak-sindak na multo. Ngayong gabi, isang kwento na tiyak na hindi nyo makakalimutan. Isang kwento ng isang simpleng vlogger na naghahangad lang ng views at content. Pero ang kapalit, mismong buhay niya. Mga ka-amazing, sisimulan na natin ang kwento. Si Adrian Santos, 23 anyos, ay isang small-time vlogger na gumagawa ng urban exploration content para sa kanyang YouTube channel na Adrian Adventures. Mahilig siyang maghanap ng mga lumang bahay, abandonadong eskwelahan at kahit sementeryo para lang makakuha ng creepy content. Buwan ng Nobyembre, nang marinig niya mula sa isang local subscriber sa Batangas ang tungkol sa isang abandonadong bahay sa Barangay San Vicente, Lipa City. May kasamang kwento ng mga nawawalang tao, bulong-bulungan ng mga bata sa gabi at ilaw na umiilaw mag-isa kahit walang kuryente. Perfect ang agad niyang sabi. Kinabukasan, bumiyahe siya mula Maynila patungong Batangas. May dala siyang GoPro, 2 cellphone para sa livestream, at isang maliit na flashlight. Gabi ko gagawin to, mas malakas ang views kapag madilim. Aniya habang nagsiset up ng gear sa labas ng gate ng bahay. Matataas ang damo, basag-basag ang mga bintana, at may malaking markang krus na may itim na pintura sa pintuan. Pumasok siya habang naka-live sa Facebook at YouTube. May humigit kumulang 120 viewers agad. 8:47 PM, live start. Yo mga ka-adventure! Nandito na tayo sa tinatawag nilang Bahay ng Multo sa Lipa. Legit to mga lods. Walang edit-edit. Sama kayo ha. Nagbasa siya ng mga comment. Lods, inat. Anong oras dyan? Lakas ng vibes dyan, pre. Pagpasok niya sa sala, agad na sumalubo ang amoy na parang bulok na karne at amag. Nag-flashlight siya sa isang portrait ng pamilya. Puti ang mata ng bawat isa sa litrato. Creepy, grabe tong frame na to. Maya-maya, habang binabagdas niya ang hallway, may pumasok na comment. Sino yung nasa likod mo? Dumaan yung babae. May anino sa may hagdan. Napahinto siya. Naniwala naman kayo. Ako lang mag-isa rito. Huwag niyo akong tinatakot ha. Pero ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Umakyat siya sa hagdan. Sa tuwing tumatapak siya, may kaunting lagitik. Pero tila may isa pang tunog ng hakbang sa likod niya, palaging kasunod. Sa pangalawang palapag, may 3 pinto. Isa roon ay bahagyang nakabukas. Binuksan niya iyon. Kwarto na may sirang kama at basag na salamin. Dito dumami ang comments. Bakit parang may nakasabay sa'yo pumasok? Lods, yung likod mo. Pakyu ang lakas ng takot. Ngunit pagbalik niya ng kamera sa paligid, wala. Nilakasan niya ang loob at tinuloy ang pag-e-explore. Paglabas niya ng kwarto, may marahang boses na narinig sa earpiece ng phone. Huwag kang aalis. Natigilan siya. Mga lods, may nagsalita? Narinig niyo yon? Ang comment section ay umapaw. Narinig namin. Paalis na ako sa livestream na to. Bro, end mo na to please. 9:14 PM, livestream abruptly ends. Kinabukasan, trending si Adrian. Pero hindi dahil sa kanyang vlog. Sa kanyang YouTube channel ay may bagong video na wala siya sa plano. Title, Huling Gabi ni Adrian. Tagal, 18 minutes. Thumbnail, si Adrian sa loob ng bahay pero nakatingin sa kamera habang may itim na anino sa likod. Binuksan ito ng libu-libong viewers. Ang nilalaman ay raw footage ng kanyang pagkamatay. Sa bandang dulo ng video, habang nakaupo siya sa hagdan, lumabas mula sa madilim na hallway ang babaeng duguan. Nakaputi,
at walang muka. Niyakap siya. Naputol ang ilaw. Muling lumitaw ang video. Si Adrian duguan nakabulagta sa sala habang may babae sa likod ng kamera na bumulong. Nasa bahay na siya. Hindi na siya lalabas. Tinawagan siya ng matalik na kaibigan niyang si Kevin. May sumagot. Babae. Mahina ang boses. Parang pabulong. Wala na si Adrian. Kasama ko na siya. Sa bahay namin. 2 araw matapos mawala si Adrian, nagpunta si Kevin sa Lipa. Bitbit niya ang kapatid ni Adrian na si Micah, dahil 19 anyos, na hindi mapakali simula nang mapanood ang video ng huling gabi ni Adrian. Hindi na nila makontak si Adrian. Patay na ang cellphone, deactivated ang messenger at ang huli niyang location ay ang mismong bahay kung saan siya huling nag-livestream. Sigurado ka ba na ito yung bahay? Tanong ni Micah habang nakatayo sila sa harap ng lumang bahay na may sira-sirang gate. Oo, ito yung eksaktong bahay sa video. Yung portrait, yung sirang bintana, pati yung mga sako sa gilid ng pasukan. Nandyan lahat. Tumingin si Kevin sa paligid. Tahimik. Walang katao-tao. Kahit man lang aso o huni ng ibon ay wala. Sumabay ang hangin sa pagbukas ng gate ng bahagya. Parang imbitasyon. Hindi tayo pwedeng pumasok ng walang paalam, sabi ni Mika. Ngunit naramdaman nilang sabay na bumigat ang hangin. Pumasok si Kevin at napilitan si Mika na sumunod. Sa loob ng bahay, pareho nilang naramdaman ang biglang paglamig. Kahit 10 oras ng tanghali, tila gabi sa loob. Adrian, sigaw ni Mika. Tahimik. Adrian, kung nandito ka, sumagot ka naman, sigaw ni Kevin. Isang mahinang tunog ng piano ang narinig mula sa itaas. Mabagal, isang nota lang paulit-ulit. Ting, ting, ting. Nagkatinginan sila. Wala namang piano sa video niya, di ba? Bulong ni Mika. Umakyat sila. Habang umaakyat, napansin nilang may mga marka ng kuko sa gilid ng pader. Parang may humawak habang kinaladkad paakyat. Sa itaas, bumukas ang pinto ng silid na pinasok ni Adrian noon. Kusa, walang humawak. Doon, sa gitna ng kwarto, may maliit na piano laruan. Nagtutunog mag-isa. Adrian, nilapitan ni Kevin ang piano. Huminto ang tunog. Paglingon niya, wala si Micah. Micah, sumigaw siya. Tiningnan ng hallway. Walang anino, walang tunog ng hakbang, walang kahit ano. Hanggang sa narinig niyang may bumulong mula sa silong. Gusto niya ng bagong kalaro. Nanginginig ang katawan ni Kevin. Nagmadali siyang bumaba. Tinawag muli ang pangalan ni Micah. Pagdating sa sala, naroon ang kapatid. Nakatayo sa tapat ng lumang portrait. Kanina pa kita hinahanap. Bakit iniwan mo ako sa taas? Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi si Micah. Ang mukha nito ay maputla, walang emosyon, at ang mga mata, dilaw at manipis, parang sa bangkay. Wala ka nang babalikan. Nasa amin na siya. Gusto mo bang sumunod? Napaatras si Kevin. Patakbo siyang lumabas, pero pagdating sa gate, nasa harapan niya ulit si Mika. Pareho ang mukha, putla, bangkay, walang emosyon. Bakit ka aalis, Kevin? Dito ka na lang, sa amin. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Umakyat, nagtago sa isang silid. Kinuha ang cellphone at nagsimulang mag-record ng video. Kung sino man ang makakapanood nito, may mali sa bahay na to. Nawala si Adrian, si Mika. Hindi ko alam kung nasaan. Yung mga taong nakikita ko, hindi sila tao. Hindi ko alam kung makakalabas pa ako. Pero biglang nag-brown out, dumilim ang paligid. Pagbukas ng flashlight, may babaeng nakaputi sa sulok ng silid. Mahaba ang buhok, nakayuko, may dugo sa paa, umuugong ang hangin. Tila humihinga ang buong bahay. Biglang humakbang ang babae, isang boses mula sa likuran ni Kevin. Ba't di mo sila sinamahan? Naghihintay kami. Sumigaw siya, tumalon sa bintana, lumusot sa talahiban.
Tumakbo siya hanggang makarating sa highway. Pawisan, duguan ang braso. Huminto ang isang tricycle at isinakay siya. Nakakita ka rin, ano? Tanong ng matandang driver. Ha? Kilala niyo po yung bahay? Matagal nang sinasabi ng mga taga rito. Pag may pumasok doon na may hawak na kamera, sinusundan sila. Dinadala. Kinukuwento nila ang sarili nilang kamatayan. Pero buhay pa. Anong ibig niyong sabihin? Tumigil ang tricycle. Nasa harap ulit sila ng bahay. Walang pintuan. Wala na ring gate. Ngunit sa itaas ng bahay, sa sirang bintana, may nakausli. Nakatingin sa kanila. Si Adrian. Nakatingin, nakangiti, at may dugo ang kamay na kumakaway. Hindi ako babalik dyan. Hindi na. Garalgal ang boses ni Kevin habang pinipilit ang sarili na tumakbo palayo. Pero pakiramdam niya ay paikot-ikot siya. Saan man siya dumaan, laging bumabalik ang landas sa harap ng bahay. Tumingin siya sa paligid. Parehong puno, parehong poste, parehong karatulang kalawangin. Iwasan ang paglapit. Ari-arian ng pamilya de la Cruz. Kinuha niya muli ang cellphone. Walang signal. Dead battery. Pero umiilaw ang screen at may tumatakbong video. Hindi niya iyon inon. Tumambad sa screen ang live feed ng sariling mukha niya. Pero hindi sa kasalukuyang kinaroroonan. Sa loob ng bahay, nakaupo siya sa lumang sopa. May babae sa likod niya, nakaputing damit, pero wala ang muka. Isang maitim na anino lang na gumagalaw. Biglang nag-fade to black ang screen. Sumunod, tumunog ang speaker. Pumasok ka na lang, Kevin. Nasa loob pa ang parte mong hindi mo na matatakasan. Pinalot ng lamig ang buo niyang katawan. Napaluhod siya sa damuhan. Sa gitna ng pananabik niyang makaalis, biglang may humawak sa balikat niya. Malamig, matigas. Paglingon niya, isang batang babae. Mga 7 taon, punit ang damit. May pasa ang leeg at walang mga mata. Kapatid mo? Umiiyak sa ilalim. Ayaw mong samahan? Hindi ko siya kapatid. Hindi ko siya kapatid. Pero kapatid mo na siya ngayon. Dahil patay ka na rin. Tumakbo si Kevin, tuloy-tuloy. Sa dulo ng talahiban, may maliit na eskinita. Doon siya pumasok. Sa isip niya, kahit saan, basta lumayo. Ngunit nang makalabas siya, bumalik siya sa likod ng bahay. Doon niya nakita ang isang sirang pasilyo na hindi lumabas sa kahit anong video. Nilapitan niya ito. Napansin niya ang isang trapdoor sa sahig. May karatulang nakapako. Huwag bubuksan. May nakatira na. Tumingin siya sa paligid. Wala. Pero ang trapdoor, unti-unting bumuksan mag-isa. Mula sa loob, may sumilip. Mukha ni Adrian. Pero wala na ang mata. Puro itim. Putol ang bibig. Gapas ang leeg. Ngunit nagsalita pa rin ito. Kevin, ang tagal mo namang sumunod. Hinintay ka namin. Sobrang saya dito. Walang ilaw, walang tunog, pero may kasama. Dahan-dahang lumabas si Adrian. Gumagapang, parang pilit bumubuo ng anyo. Sa likod niya, bumukas pa ang dilim, parang butas ng mundo. At mula roon, isa-isang lumabas ang mga nilalaman ng bahay. Matandang babae na walang panga. Lalaking punit ang katawan. Sanggol na may sunog na balat. Batang tinali ang leeg gamit ang wire ng radyo. Lahat sila may hawak na gadget. Lahat nagre-record. Si Kevin ay napaatras hanggang sa pader. Walang mapuntahan. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang susunod na video. Biglang lumitaw ang screen sa harap niya. Sa mismong pader, parang pinoproject. Nandoon siya, natatakot, nanginginig, umiiyak. Sa tabi niya, may countdown. 3, 2, 1. Tumigil ang lahat. Tumunog ang ringtone ng cellphone. Tumatawag si Mika. Sinagot niya agad. Hello? Mika?
Nasaan ka? Buhay ka ba? Pero iba ang boses na sumagot. Hindi na siya makakasagot. Boses ko na ito ngayon. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ito at namatay. Kinabukasan, isang bagong video ang lumitaw sa channel ni Adrian. Title, Si Kevin. Thumbnail, larawan ng isang lalaki na nakayuko sa loob ng silong. Sa video, may boses ng batang babae. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Lahat ng pumapasok dito, hindi na lumalabas. Pagkatapos ng 3 minuto ng katahimikan, may isa pang clip. Isang pamilyar na mukha, si Mika, nakatayo sa labas ng bahay. Kuya Adrian? Kevin? Nasaan kayo? At sa likod niya may kamay na lumabas mula sa anino, papunta sa kanyang balikat. Pumasok si Mika sa bahay. Tahimik, walang tunog kahit huni ng insekto. Ang hangin sa loob ay malamig na para bang galing sa ilalim ng lupa. Sa unang hakbang pa lang sa sala, nakaramdam na siya ng mabigat na presensya. Parang may mga matang nakatitig mula sa lahat ng direksyon. Mama ko, papa ko, Kuya Adrian, Kevin, asan na kayo? Humakbang siya papasok, nilingon ang pintuan. Nawala na ito. Pader na ang nasa likod niya. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Hindi siya sigurado kung gising pa siya o nananaginip na. Ngunit ramdam niya ang bigat, ang bahagyang panginginig ng kahoy sa ilalim ng kanyang paa at ang amoy ng dugo sa hangin. Mula sa itaas ng hagdan ay may bumagsak na isang bagay. Lumang telepono, rotary type, nangingitim. Tumunog ito. Ring! Takot na takot siyang lumapit pero parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. Hello? Gising pa ba ang mga mata mo? Sino to? Pareho na kayong wala. Tumigil ang tawag. Tumulo ang itim na likido mula sa receiver. Nahulog ito mula sa kanyang kamay at bumagsak na parang basag na bungo. Sa itaas ng hagdan, naroon ang isang pamilyar na mukha, si Adrian. Kuya, ngunit iba na ang kilos nito. Tuloy-tuloy lang ang tingin. Hindi kumukurap. Hindi kumikibo. Mika, wag ka nang umalis. Humakbang ito pababa. Kasabay niya mula sa likod ng hagdan, lumabas si Kevin. Nakagapos ang bibig, duguan ang mata, at nanginginig ang mga kamay. Para siyang pinipilit ngumiti, ngunit halatang pinipuwersa lang ng kung anong presensya. Patawad, umalis ka na habang may oras pa. Hindi niya ito narinig ng direkta. Parang sa isip niya tumunog. Muling lumingon si Mika. Sa mga dingdong ng bahay, unti-unting lumilitaw ang mga mukha. Parang nilulubog sa lumang pelikula. Paunti-unti, gumagapang. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Lumabas sa kisame ang isang mahabang kamay. Tuyot, may mahabang kuko at itim ang balat. Gumapang pababa, papunta sa kanya. Tumakbo si Mika, pumasok sa kwarto sa kanan. Sinara ang pinto at isinandal ang sarili. Sa silid na iyon, may mesa. May isang lumang video camera na nakatutok sa kanya, nakabukas. Sa likod ng mesa ay may upuang may nakaupo. Nakasuot ng puting duster, may mahabang buhok. Nakatalikod. Miss, kailangan ko po ng tulong. Nawawala po yung kapatid ko. Pati si Kevin, nakita ko po sila. Pero parang, biglang nagsalita ang babae, hindi humaharap. Hindi sila nawala, nasa loob sila. Parte na sila. At ikaw ang susunod. Dahan-dahang humarap ang babae, walang muka. Sa halip na mata't ilong, may isang malalim na butas lang sa gitna ng muka, parang hukay. Tumayo ito. Tumayo rin ang video camera, kusa. Nagtutok sa mukha ni Mika. Ilabas mo ang takot mo. Maganda sa camera ang mga ganyan. Bulong ng walang mukhang nilalang. Tumakbo si Mika palabas. Nabunggo niya ang silya, natapilok, bumagsak sa sahig. Sa ilalim ng kama, may isang batang umiiyak. Shh!
"Huwag kang maingay," sabi ng bata. "Anong pangalan mo?" tanong ni Mika, nanginginig. "Adrian din ako, pero matagal na akong nandito." "Yung kuya mo? Ako rin siya ngayon." "Kevin? Ako rin siya. Lahat kami naging isa lang at ikaw ang bago kong kwento." Biglang sumigaw ang batang lalaki at nagsimulang magbago ang anyo. Naging parang nilalang, nagawa sa balat at usok. May bunggo sa dibdib at isang bunganga sa tiyan. Hinila siya nito papalapit. Tumili si Mika, dumilim ang paligid. Huminto ang lahat ng tunog. Sa isang lugar na walang liwanag, unti-unting dumilat si Mika. Nasa isang silid na may puting pader. Sa harap niya, may kamera, may ilaw, may mikropono, may spotlight. At sa likod ng kamera, may isang luma, waring sirang laptop. Nakabukas ang YouTube. Live, Micah's last video. Viewers, 49,138. Sa tabi ng kamera, may nakatayong nilalang. Matangkad, walang mukha, may suot na damit ng production crew. May hawak itong cue card. Umiti, magsimula ka na. Nag-angat ng mukha si Mika habang nakaupo sa silyang bakal na may kadena sa mga paa at pulso. Sa harap niya, umaandar ang kamera. Tahimik pero malinaw ang ilaw. Parang nasa isang madilim na studio na walang katapusan. Sa tabi niya, may teleprompter na nagsimulang gumalaw ang mga letra. Magpakilala ka. Ikwento mo ang dahilan ng takot mo. At huwag kang magsinungaling dahil naririnig ng bahay ang katotohanan. Pinilit niyang magsalita. Nanginginig ang boses. "Ako po si Mika. Hinahanap ko lang ang kuya ko, si Adrian, at si Kevin. Pero ngayon..." Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Parang ako na ang kinukwento ngayon. Umukas ang sahig sa likuran niya. Umangat ang mga dating host ng bahay. Sina Adrian, Kevin at daan-daang iba pa. Lahat sila ay may hawak na gadget, cellphone, camera, laptop. Lahat sila nakangiti, walang mata, walang boses. Pero nagtuturo kay Mika. Sa gilid ng kamera, nagbukas ang isang pintuan. Mula roon, may pumasok na bagong tao. Lalaki, 17 anyos, may dalang cellphone. Naka-vlog mode. "Hey guys, nandito ako ngayon sa bahay na kinatatakutan daw." Grabe, sobrang viral nung video ni Adrian noon. Di ako naniniwala sa multo ha? Pero tara, explore tayo. Hindi niya alam, pinapanood na rin siya. Pagharap niya sa gitna ng bahay, may nakaupo sa lumang sopa. Isang babae, maputla, nakatingin lang. Mukha siyang totoo guys. "Teka, ate, okay ka lang ba?" Tumayo si Mika mula sa upuan. Unti-unting lumapit sa bagong dumating. Hindi na siya umiyak. Wala na siyang takot. "Ngayon, siya na ang kamera." "Welcome," bulong niya. "Simulan mo na ang kwento mo." Pumikit si Mika. Sa likod niya, muling sumindi ang mga screen. Lahat ng video ni Adrian ay bumalik sa YouTube. Pero may bagong playlist na lumitaw, The Living Dead Stream. Sa loob ng playlist, huling gabi ni Adrian, ang pagpasok ni Kevin, ang paningin ni Mika, "Sumunod ka na rin. Ikaw ang susunod." At sa pinakahuli, isang asul na thumbnail. Kumakalat na ang kwento. Bawat viewer na nag-click ng video, nagfo-freeze ang screen, nag-blackout ang bahay. At sa mismong reflection ng monitor, makikita ng viewer ang sarili nilang mukha na hindi na gumagalaw. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isa na namang nakakakilabot at madilim na kwento ng katatakutan. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan,
Mga ka-amazing, paalam.